Hey guys, magandang araw po sa inyo lahat at i-react po natin itong guys, yung live ni Tekram. At ito po yung update, no, makikibalita tayo at makiki-update tayo dito sa nangyari sa pamilya Manalastas at syempre kay Dave, no. Talaga na alam naman natin na sana panoorin niyo po yung last video reactions ko po, no. At talaga nalulungkot po ako kasi isa rin akong nakapanood nitong kay Dave, no, nung naalala ko ng batang maliit pa siya, then tinulungan siya ni Tekram. So anyway guys, di ko na papatagalin. Syempre huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At pakinggan natin to guys at tara, maki-update tayo rito. Diba? Oh, yun po yung tanongin nyo po sa kanya. Hindi po yung tanong na misleading po yung tanong, kaya very confident ano eh. Anyway, yun nga yung tanong. Balik muna tayo dito sa drag racing. Dito sa career na to. Paano may nangyari sa kanya dyan? So, nag-drag racing? Di ba? Di mo naman alam yun eh. Alam mo ba to? Hindi. Oh. Kaya grabe, tanong yung ano ko. Alam? Isa lang to. Isa lang to na nabidyohan. Oh. So, ibig sabihin, kung hindi nyo alam yung about sa drag racing ni Tekram, ibig sabihin, itong batang to ay nagsisinungaling. Hindi nagpapaalam sa tatay Tekram niya. Yung po sa nangyari, parang wala po akong mukhang iyaharap sa mga kabarangay po namin dito. Grabe, ano? Parang nakakaya po sobra. Especially yung mga ano po, yung mga ninong and ninang. Parang ako po yung nahiya talaga. Oo. Kasi totoo naman sinabi niya, siya nahihiya kasi unang-una, siya may responsibility sa bata. Eh hindi naman niya alam guys, di ba? Kung alam niya, syempre pipigilin ni Tekram. Sabi ni Ann S. Mila, Tekjun, sabi daw ni Kuya Dave, Kategram, ayoko pong sumagot sa mga ganito kasi halimbawa comment lang eh. Gusto ko po marinig mismo siya mismo nagsasabi. Pero ang comment po ni Tita N. S. Mila, Tekjun, sabi daw po kasi ni Kuya Dave, yung pinapadala sa kanya ni Francis, allowance daw po niya yon kasi nga daw po, hindi sila nagpapansinan nung time na yon ni Tatay Ram, hindi daw siya binigyan ng allowance. Tambirang patis naman. Malayo pong mangyari yun. Para makonek. Siguro may mga ganun kayo, yung mga tampuhan niyo. Pero yung tampuhan. Pero yung punto doon is yun yung dahilan para tao dito, para binamalinis mo na lang yung mali mo ginagawa. Kung if ever man kung totoo man yun. Kumbaga excuse kumbaga. Ginagawa mo lang leeway or excuse. Yung ganung dahilan. Actually, tama siya eh. Mababaw lang yung dahilan na yun. Ito lang guys, mababaw yun lang dahilan na yun. Anyway, nakakatakot lang yung ganung ano. Nakakaawa at the same time. Ayan. Excuse Dami na namatay dito sa amin, drag racing, sabi ni Clarissa. Ay, oo po. Recently lang, 3. Estudyante. 2 babae, 1 lalaki nagde-drive. Tapyas dito. Tapos yung lalaki, yung 2 babae. Meron din akong alam yung drag racing na ka-work ko, nagda-drag racing siya. Pero huminto siya dahil yung kaibigan niya namatay, nahulog sa bangin. Ganun katindi yan. Patay. Instant. Doon sa video, talagang duguan yung dalawang, nakalatay sila doon sa sahig. Tapos yung lalaking kasama nila, biyak yung ulo dito, umiiyak siya. Grabe yun. Tapos, about sa mga pupunta ng mga malalain, no? Kuya Dave, lalo mo pinahihirapan yung sarili mo na humarap dito. Ang lakas-lakas pa ng loob mo magsabi na na tinanong ka na harap dito. Na, kung makikipag-usap, pero huwag nilang asahang babalik ako sa kanila. Huwag mong isipin yun, hindi natin inaano yun. Ang dito makipag-usap, umarap ka. Asa na? Noon pa kami naghihintay eh. Hindi naman issue kung babalik siya. Tama si Tekjun eh. Dapat, ang issue dito, makipag-usap ka. Kung ayaw mo lang sa Tekram, gusto mo sumama sa ibang tao, walang problema yun eh. Ang punto na talaga nila dito nila Tekram is makipag-usap ka. Hindi yung parang magdadahilan. Tama naman, magdadahilan ka na kasi yung babalik siya. Hindi naman ganun ang punto dun eh. Makipag-ayos ka or makipag-usap ka. Lakas-lakas mo magsalita na, ang tapang-tapang mong magsalita na makikipag-usap o makikipag-usap. Ilang buwan na nakalilipas, ayaw mo kang humarap eh. Yun lang. Pero pag tinatanong ka, parang ang tapang-tapang mong sumagot na makikipag-usap. Makikipag-usap.
kalma lang. Alam mo yung aso na matapang kasi Mm. kasi nakatali. Tsaka nasa loob ng bakuran. Oo. Pero kapag humarap na, Ayaw. ganun. Wag, Oo. wag ano. Ako kung ano, Wag puro salita. Puro salita. Sorry. Tsaka tama, humarap ka. Tama yun, humarap ka. Huwag kang matapang ka lang magko-comment. Pagdating sa harap, ayaw mo naman magpakita. Tama, di ba? Sorry ka, Diagram. Kalma lang po tayo. Kalma lang. kukunin ko ulit ng ano to kasi naiya ako sa mga ano, sa mga kabarangay natin na hindi ko alam kasi napakaganda ng pinapakita sa atin dito. Oo. Sa labas pala, ganun. Grabe, no? Parang ako yung naiya, kaya parang naiya ako sa mga kabarangay po natin. Tapos yung mga katekram natin. Especially yung mga nagmahal kay Kuya. Yung sa amin, wag nyo na pong intindihin yung pinaglaruan niya kami ng ilang taon. Sabihin na po nating 3 taon. Kasi Grabe, sabi no? niya 2016 daw. 2016. Ay, 16. Hindi, 16 years old. 16 daw siya. Gusto na ko palang umalis dito. Ah, Oo, so matagal na. binanggit din niya yan. Parang pinaglaruan mo lang yung mga ano namin. Yung damdamin at yung mga emosyon natin. Oo. Ang tagal mong ang galing mo palang magpaikot-ikot. Matinding ginamit ni Tekram eh. Magaling ka magpaikot-ikot. Dili mo 3 taon na pala. Dapat sinabi mo, di ba? Hindi yung pinaiikot mo lang, di ba? So, lumalabas na may problema to si Dave. No? Ito guys, nagbe-base lang na tayo sa pinapanood natin. Tapos yung mukha pa niya parang 16. Siguro 16 pa lang ako. Gusto ko nang ulit. Grabe. Kawawa tong bata na to. Kawawa tong Pero kung ginawa mo lang kuya, yung nagpakumbaba ka, humingi ka ng tawas, okay na eh. Tama. Yung mga, sabihin na natin yung mga medyo inis pa sa'yo nun, mapapatawad ka dahil sa pinampunot dulo nito, yung inaayos nating bata, nasunog ni Tito Francis. Ha? Si Tito Francis talaga to. Yung So, ibig sabihin, merong taong umi-impluwensya kay Dave. Kasi doon lumalabas, sinunog eh. Tingnan natin yung portion na yun, guys. Saan siya na po, dahil sa pinampunot dulo nito, yung inaayos nating bata, nasunog ni Tito Francis. Si Tito Francis talaga to. Yung dyan. Kaya Tito Francis, ikaw yung mananagot kay God. Sa amin, ipapasa Diyos na lang po namin yan. Pero alam mo kasi may problema sa bata, inaayos natin. Tapos, talagang kinuha nila sa pera. Sinunsulan. Ganun yung Tekram eh. Pag Tatay Tekram, kasi pag yung, alam mo yung isang tao, pag in-indulge mo in-indulge sa pera, wala na yung puro pera na lang iisipin nun. No? Pero totoo sin, pinalaki naman siya ni Tekram, hindi naman para magkaroon siya ng maraming pera eh. Para matuto siya sa buhay eh. Kaya nakakalungkot lang, based dito kay Tekram, talagang parang na-indulge sa pera tong batang to. So, tapos may binabanggit siyang pangalan, di ba? Tito Francis ba yun? So, sabi niya, siyang mananagot sa Diyos. Tama naman si Tekram nun. No, tama siya doon. Anyway, moving on, gusto ko lang pong bigyan pong diin about po doon sa mga ganong statement. Very convincing siyang magsalita, magpaliwanag, parang ang angas-angas ng pagsasalita niya na ganito, ganyan, nahamon ko sila. No? Pero kapag naman pinaliwanag, tapos pag napapahiya, magpapaplay victim. Ano yun? O kaya, play victim or gaslight. No? Alam mo yung gaslight, parang siya ang may kasalanan, pero ididiin niya ibang tao. Parang ganon yung gaslight or play victim, ika nga. No. Ganon. Kaya lang naman tayo nakakapagsalita dahil sarili mo rin namang sarili mo rin namang tawag dito, statement eh. Magsasalita ka na hindi po kami aalis dyan ni Luis kung maganda po ang trato. Laban. Sarili mong statement yun. Minsan mag-usap kayo, 2 oras, 3 oras. Nag-iiyakan pa nga kami niyan. Nag-iiyakan pa kami dahil nga sobra ko siyang iniintindi. Saan napunta yun? Kasi nga, kaya nga
Kaya lalo siyang, sa pagsasalita niyang ganyan, lalo siyang mahihirapang humarap dito. Oo, babaon siya. Kasi yung mga tanong sa kanya misleading eh. Hindi naman yun yung whole pack nung question eh. Pero yung question sa kanya is misleading. Kaya kapag halimbawa, syempre makapag-usap siya dito, lilinawin yung mga bagay-bagay na yun. Kasi sinabi pa niya na dito uli di ba nag-message siya kay Ninong Stephen niya na minsan lang daw niyang nahawakan yon. Dito sinasabi niya na hindi man daw niya yung nahawakan. Sabi, pakinggan natin, sarili mong statement to, Kuya, di ba? Excuse me, di ba gusto ko lang kumikari pa yung gano'n? Kasi, kumbaga yung sinasabi mo nila, baka tipo mo na ako tanongin. Diba? Ayan na nga. Okay, yung sinasabi daw ay hindi daw siya tanungin. Kuya, din tinanong ka namin about dun sa pera. Tinanong namin sinong nagpapadala sa'yo ng pera, ganyan-ganyan. Pinag-usapan natin na tawag dito, na wag nang mauulit yung bagay na yun. 2 beses yun na kung hindi ako nagkakamali, na kinausap ka namin kung usapan lang yung tinutukoy mo dyan. No? Pero pinagpatuloy mo pa rin. So anong gusto mong itanong sa'yo? Tinanong na nga sa'yo yan. Pinagmumukha mong credible ka sa pagsasalita mo dito, butas-butas naman. Si David naman po. Yung si David na po yung... Ulitin ko ka, Tekram, So... Kasi, kumbaga yung sinasabi mo nila, baka tipo mo na ako tanongin. Diba? Ayan na nga. Pero may CCTV naman po. Yung CCTV na po, yung kwarto ko, nakatapat po sa pinto. Alam ka naman po na ako sa bintana, may CCTV din po sa labas. Ayan na nga. Bakit di mo nalatignan? Ayaw ko nila ilabas dyan. Bakit? May rinok-rok tiyet. Ano na nga ba nagsasabi? Babalik ka pa ba? Ganun ginawa na may issue pa. Sagutin mo na dito kasi live naman tayo. One time lang naman to. One time. True na nanonood ka daw ng porn. Wow. Porn alam ko, hindi ko mulawakan mo na yung tanggap yung bigay nila. Ulitin ko po yung tanong One time lang naman to. How true na nanonood ka daw ng porn? Wow. Porn alam ko, hindi ko mulawakan mo na yung tanggap yung bigay nila. Macbook ko eh. Okay, so hindi na naman sinagot ng yes or no. Di ba? Ang ganda ng guys. Agree ako kay Tech Jun Hindi niya ang simple lang yung tanong yes or no lang Makikita mo talaga alam mo nagsisinungaling, di ba? Ang sagot ulit niya, wow. Wow. Alam ko, hindi ko nga nahawakan. Hindi ko nga nahawakan yung MacBook Pro kaya. Ulitin natin ulitin. Simple lang yung tanong, yes or no lang sagot doon Ulitin natin kasi baka hindi nagsisingin sa iba. Ay, one time lang naman to. How true na nanonood ka daw ng porn? Wow. Porn alam ko, hindi ko mulawakan yung tanggap yung bigay nila ng MacBook ko eh. So, paano ka Paano niya nasasabi yan? Saan niya kaya kinukuha yung... Ano ba yung term? Kayo na po ba lagay ka, Tekram? Hirap po akong magsalita po ng mga Saan mo kinukuha yung toot? para masabi mo yung mga ganyan. Alam ko, nagka-Alzheimer disease ka, nakalimutan mo na kung ilang beses mong ginamit yung MacBook Pro mo. Di ba nga kinompiscate niya? Ano yun? Kinompiscate yung hindi mo hawak. Kinompiscate niya Ano yung confiscate na hindi mo nahawakan? Ano yung tinitignan mo lang? Nilagay sa lamesa mo? Di mo pinindot? Wala kang ginawa? Huwag ganun yung statement kasi... Buhat po nang pinadala ni Ninong Stephen yan, gamit niya po yan. Tapos paano ko ba nalaman nanonood siya ng gano'n? History. Ayun, sa history. Hindi, may parang may parang nakaramdam ako ng So wag na muna yan. Tsaka na muna ho yan. Medyo personal medyo personal. Tapos yun, chinek ko po yung talagang po. Saan niya kinukuha yung ganyang, yung mukha pa niya, yung expression niya very talaga very ang angas-angas nung sagot niya na hindi ko nga nahawakan yung MacBook Pro na yun. Yung gano'ng ka-Tekram nakakaawa na nakakainis. Kasi yung naramdaman ko nun, awat inis. Kasi kamukha niyan. Ganyan niyang pinapaliwanag dito sa mga
Mga wakwak, no? Pero ito naman, paniwalang-paniwala sa kanya. Diba? O paano niya naharap dito yung bata niya? Tsaka yung mga wakwak yan, yung mga wakwak na yun, na sinasabi nila, hindi ba nila nahalata yung sagot? Tama si doon si Tek Jun yes or no lang ang sagot doon. Nanonood ka ba o hindi? Hindi sabihin mo, hindi mo nahawakan yung So doon pa lang, makikita mo, may problema yung sagot ni Dave, di ba? Ito, hiyang-hiya na lang sa sarili niya yan kung kaharap siya. Kasi syempre, kamukha niya, idadagdag natin to sa itatanong sa kanya. Siya mismo, statement niya, bibigyan. Actually, kung pupunta dito yun, ipapadanig ko lang lahat ng mga sinabi niya, ipapabasa ko lang lahat ng mga statement niya. Yun lang. Sarili niyang, pati yung message niya kay Tita Sexy, nahihiya daw siya. Nahihiya daw siya. Kaya ayaw muna niya makipag-usap, parang ganon. Baga, siguro, nag-ano pa, tumatiming pa. Hindi yan. Hindi pong ang niyang mag... Imagine niyo po pero talagang napakagaling din ng ating Diyos. Pang-apat ng araw, kahit gabi na galing akong mission, parang umano sa akin, napuntahan mo muna yung anak mo. Oo, galing May ganun ka ba? Hindi, I mean, yung araw na yun? Yung araw na yun, yung pang-apat na araw, parang, puntahan mo. Kasi pang-apat na araw Parang, siyempre kahit gabi. Wait. Saan ba to? Nung una mo siya nakita? Hindi, doon sa yung pang-apat na araw, di ba nagpaalam siya? Nagpaalam kay Nanay Apple, yung pang-apat na araw. Pero kung hindi ko pinuntahan, hindi ko makikita lahat ng kasinungalingan doon. Okay, to clarify, ang tinutukoy mo, ito yung nagpaalam siyang 3 days, na aalis siya na hindi na bumalik. At yung pang-araw, pinuntahan mo. Okay. So, ang sinasabi mo na kung hindi mo pala pinuntahan, hindi mo Hindi lalabas lahat ng tinatago niyang, kumbaga, tinatago niyang pagsisinungaling sa atin. Yung pagkukumwari niya, hindi lalabas lahat. Talagang inano ka na ni Lord doon. Talagang kailangan mong pumunta doon. Kasi kung tingin mo, pinaplano na pala. Pinaplano pala na yun, ang tagal na. Di ba lumalabas din naman sa bibig ni Tita Daisy? Oo. Ibig sabihin talaga, totoo pala talaga. Meron talagang nagaganap na mga ganyan. Kaya sobrang very believe si Madam D na makukuha talaga nila itong bata. Tayo naman, syempre, wala naman tayong dun Wala naman tayong pakialam dun Kasi alam naman natin na maayos namang kausap itong natin, kasama natin, tinuturing nating kapamilya. Saka isipin mo, yung pagtatago nila ng relasyon nila Tito Francis, ang tagal na tinanggap natin buong-buo yung Tito Francis. Tapos, dinidemonyo na pala yung isip ng bata, Grabe yung ginamit ni dinidemonyo, Kasi alam mo, totoo lang, tama naman din si Tekram Kung talagang yon maganda intention, may ganun na palang, kumbaga, mayroon ng ganung ugnayan itong tinutukoy nila, si Dave tsaka itong Tito Francis niya. Dapat to, pinaalam niya kay Tekram. Kasi si Tekram yung may responsibility bilang tatay, di ba? So, papaalam mo kasi bata pa yun So, pero the mere fact na hindi pinapaalam kay Tatay Tekram, so there's talagang merong mali na doon. Sa ugnayan pa lang sa connection na yon kay Dave, may mali na doon. At yung sinasabi nga ni Tekram, yung word niya, dinidemonyo. Kasi ang dating is bine-brainwash or ini-impluwensya itong bata. Kasi bata alam niyo naman ang bata minsan, lalo na sa edad 13 to 17, madali pa yung 17 pababa, sabi na natin. Madali mo pang madali mo pa yung mauto-uto kasi bata hindi ang usually sa mga bata, hindi sila marunong magdesisyon, yung decision making nila is very poor or very weak o mahina yung decision making nila. So kung ano yung sabihin ng mga matanda sa kanila, minsan pinapaniwalaan nila yon. Syempre, ang weakness ng bata, minsan ang bata gusto niya mag-enjoy, magkaroon ng ganito, makabili ng ganito. So, dun mo siya kukunin para mas mapaniwala mo.
O makuha mo yung ano niya, yung kanyang trust. Usually ganun sa bata, 'di ba? Bata pag umiyak, bigyan mo ng candy, minsan titigil 'yun eh. Ganun yung bata, kumbaga, yung bata kasi madali mo siyang maimpluwensya. So ito, nagbe-base ako sa sinasabi ni Tatay Tekram. Kahit tama yung sinasabi niyang dinidemonyo o ini-impluwensyahan, 'di ba? So tuloy natin. Sana makapagsisi pa. I mean, yun naman po ang makapagsisi po tayo dahil sa Diyos po tayo Amen. lahat. Hindi ko natin sinasabing parang tawag dito, lahat ng pagsasama namin parang tama lahat ang namin kay Kuya Dave. May mga panahon na, syempre di ba, bilang tao o bilang magulang, maaaring dahil hindi naman tayo all-knowing. Minsan nai-stress tayo, minsan tawag dito, pagod siguro tayo or whatsoever, nakakagawa tayo ng bagay na irrational. Ilang days yung 5 years? Compute natin. Grabe, hindi ko pa matanggap yung sinabi niya. Kung libo yun, sabihin na natin 1,000 days yun. 2 araw lang sabihin mong nagalit ako dahil sa disiplina. Ito yung pinanggagalingan. Tinatama natin yung mali. Tinanong naman siya dun eh. Kita nyo ka, Tekram? Obvious na obvious eh. Gusto pa sigurong palabasin ng mga wakwak na talagang minamaltrato siya. Dahil tinanong kung kung sinasaktan ka ba na basta-basta lang. Anong sagot ni Kuya Dave doon? Kapag may mali po ako, asan yung maltrato doon? Di ba? So malinaw, walang pagmamaltrato kay Dave. Walang pagmamaltrato, tsaka kita niyo naman the more na ako totoo lang nung nakita ko si Dave, pag sumasagot siya, napaka-confident niya. Tapos parang ang kausap niya nga lang bata eh. Alam niyo guys, kung talagang pansinin niyo po, yung mga batang na maltrato, usually po pag tinanong mo yun, takot na takot. Takot na takot sila. Kasi yung ginagawa ni Tekram, pagdidisiplina yun eh. At inamin nga na pag may kasalanan, syempre napagsasabihan, napapagalitan, pwede mo ang paluin yan eh. Nasa Bible naman na paluin mo yung bata eh, di ba? Hindi mo masama ang pagpalo eh. Paluin mo paminsan-minsan yung bata. Pero kung ako ang mag-a-analyze po dun kay Dave, makikita mo po hindi siya takot eh. Wala siyang takot. Kung magsalita nga, very confident eh. At ang punto ko lang dito, kung makakita po kayo ng mga batang na inaabuso, mapapansin niyo po, tahimik, kimi, takot sila. Kung magsalita man, medyo napaka-minimal nila magsalita kasi nakaranas sila ng maltrato. Takot sila magsalita. Ganun po yung minamaltrato. Pero sa kay Dave, ito guys, analyze ko lang po ito. Hindi ko po pinipilit, maaaring mali ako. Ina-analyze ko si Dave pag nagsasalita, very confident. Parang ang medyo nagmamalaki pa siya. Yun yung tingin ko sa kanya eh. So anyway guys, comment ko lang yun So yun, pero tuloy natin to. So comment down below guys kung may mali po ako Kung sa tingin niyo po, agree ba kayo sa sinabi ko? Opinion ko lang po yun So tuloy natin. Tapos ang yung tawanan nila para sila nagpipiesta di ba? Tita G Minoa. So anyway, patuloy na natin to guys kasi medyo mahaba na rin. So yun lang po ang dito. Nakakalungkot lang at nabanggit nga dito yung drag race at the same time parang lumalabas 3 years 3 years na parang gusto na tong kumawala tong Dave. So parang lumalabas parang gusto ni Dave 3 years ago pa lang meron siyang kaugnayan yung Tito Francis na hindi alam ni Tekram. At even yung drag racing, naiya nga si Tekram kasi nagsisinungaling tong batang to, nagda-drag racing pala. Buti nga awan ng Panginoon, hindi siya na-aksidente. Maraming namatay po dyan. At syempre, kahit naman sino, maihiya, biri mo, isangkot pala tong bata sa drag racing. Illegal yun eh. Biri mo kung ikaw matino kang bata ka. Alam mong illegal ang drag racing. Bakit mo ginagawa? Doon pa lang sa drag racing, mali ka na eh. At the same time, may nakikipag-usap pala sa kanya na yung binabagid na Tito Francis na dinidemonyo nga doon tong Dave. Bakit ito namang matandang tong Tito Dave? Ang tanong ko po, bakit hindi mo pinaalam kay Tekram? Kung maganda yung layunin mo. Ang problema nga, meron ka na palang connection kay Dave, hindi mo sinasabi kay Tekram. Kaya sabi ni Tekram, ikaw mananagot sa Diyos niyan. Diba? At natuwa din ako sa kanila, kala Tek June, na sinasabi niya na hindi naman namin ikaw pinababalik Ang importante nito, makag-usap tayo. At tama din yun. Kasi may mga sinasabi si Dave
na may responsibility siya na i-correct yun o i-justify sa kala Tekram. Ba't mo sinasabi yun tulad nung dun sa MacBook, 'di ba? Yung hindi daw niya tinatanong kung nanonood ba siya ng porn. Actually, ang sagot lang doon yes or no. So may palusot pa siya na kasi hindi niya nahawakan yung yung MacBook, yung laptop. So anyway guys, comment ko lang po ito at please share po at like at comment po kayo. Kayo guys, ano mga comment nyo dito sa ating video reaction? Anyway guys, this more Zanyo again, nasamahan nyo dito guys sa next video reaction. And to God be the glory guys. Paalam po guys. Bye bye.